Hello guys at maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. At ito medyo magta-try lang tayo ng bago, no. Dahil nga nalalapit na ang semifinals ng PBA 49 Season Governors Cup, ay pag-uusapan natin yung mga tingin natin ay apat na players na dapat nating abangan sa seryeng to. Sa serye ng TNT laban sa Rain or Shine at sa San Miguel laban sa Barangay Ginebra. So apat na players ito sa lahat sa kanila. Ilang apat na teams. Pili tayo ng tigi-isang players about tupunan na tingin natin ay dapat abangan sa seryeng ito. Tandaan natin best of 7 ang parehong series. TNT kakaharapin ng Rain or Shine na parehong nagtapos ng number 1 sa kanilang grupo. Tapos sa kabilang bracket naman maglalaban ang San Miguel at Barangay Ginebra na ilang beses na rin nagharap sa playoffs. Okay, so siguro ang unang player na dapat nating abangan sa semifinal si Jason Castro. Nitong elimination, si Jason Castro ay nag-average ng 7.7 points, 3 assists. Noong quarterfinals, tumaas ng bahagya 9.8 points at 4 assists noong quarterfinals, no? At alam naman natin na si Jason Castro ay medyo nagkakaedad na at nagkakaroon na ng injuries. In fact, nung last conference ng 2024 Philippine Cup, hindi naging 100% si Jason Castro dahil meron siyang inindang knee injury. So ngayon, mukhang mas healthy ngayon si Jason Castro, no, kumpara sa mga nakaraang conference. And in fact, yung role niya kahit pa paano medyo napawasan din dahil nga marami ng players na gumagawa sa kanyang team. Sila Calvin Oftana and even si Reynam Batak na na-acquire ng TNT noong off-season. So ngayon na medyo nakapagpahinga si Jason Castro, ay para sa akin pwede nating asahan na talagang aangat yung laro ni Jason. Baka more minutes and makikita natin yung Jason Castro na nakasanayan natin sa playoffs, no? Kasi yun naman ang talagang balak nila Coach Chot Reyes na basta pagdating sa playoffs ay medyo 100% si Jason Castro dahil nga matatandaan natin na nung nakaraang conference ay nagkaroon siya ng knee injury. So dapat nating abangan si Jason Castro dito sa kanilang serye laban sa Rain or Shine. Pangalawa na ating babantayan, si Felix Lemeti, ang rookie ng Rain or Shine. Actually, maganda ang start ni Felix Lemeti sa conference. In fact, siya nga ang leading 3-pointer or leading. Siya nagtala ng may pinakamaraming tres. Sa elimination round, nag-average siya ng 2.7 sa bawat laro, no? Pero pagdating ng quarterfinals, medyo sumama yung kanyang shooting, no? 2 of 17 lamang siya sa buong serye nung nakaharap nila yung Magnolia, no? At talaga nag-struggle siya sa tres nung series na yon. Mabuti na lang at maganda yung kanyang pinakita nung game 5 na kahit paano nagtala siya ng 6 assists, no? So mas tataas ang tsansa ng Rain or Shine na makaabante sa semifinals pag maganda ang lalaruin ni Felix Lemeti. Tatlo sa ating listahan, si CJ Perez. Maganda yung nilaro ni CJ nung eliminations, no? Nag-average siya ng 20.5 points, 5.5 rebounds at 1.2 steals. Maganda rin yung nilaro niya nung quarterfinals. Generally speaking, 5.5 rebounds din at tumaas pa yung kanyang steals na 1.6. Ngunit medyo bumaba ang scoring ni CJ, no, noong quarterfinals laban sa Converge from 20.5 nga
bumaba sa 12 points per game si CJ Perez na medyo hindi ganun ang kanyang ini-score usually, no? Even sa past conferences. Nag-struggle din siya sa field goal shooting, 37% lamang siya comparing that to 47.47% ng eliminations. So malaking bagay si CJ Perez sa San Miguel. Kahit sabihin nating malakas si Junmar Fajardo, magaling ang kanilang import na si EJ Anosike, syempre tataas ang percentage, yung chances of winning nila ika nga na makapasok sa finals kung maganda ang laro ni CJ Perez. At ang pang-apat na aabangan natin sa semifinals ng PBA Governors Cup, si Jody Vance. Hindi natin siya aabangan dahil sa kanyang scoring, ay ang titignan natin sa kanya ay kung paano siya gagamitin sa seryeng ito, dahil sa aking palagay ay gagamitin si Jody Vance na pangbantay kay Junmar Fajardo. Maghaharap uli ang dalawang kupunan sa playoffs, pero pinagkaiba ngayon, wala na si Christian Stan Hardinger na pwede sanang gamitin na pangbangga kay Junmar Fajardo. Ngayon medyo mababaw ang front court ng Ginebra. May injury si Isaac Go, at bukod kay Japet Aguilar ay mukhang ang isa sa mga babantay kay Junmar Fajardo sa seryeng ito ay si Raymond Aguilar. At dito na papasok si Jody Vance na tingin natin ay talaga ring gagamitin ni Coach Tim Con na pangbantay kay Junmar Fajardo. Matatandaan natin, wala na ngang balak bumalik si Jody Vance sa paglalaro. Dumating lang siya rito uli sa Pilipinas para sa isang business trip, ngunit nung bumisita siya sa isang practice ng Ginebra ay dun siya inalok na maglaro uli sa Ginebra. So siguro kaya rin naisip ng Ginebra na offeran uli si Jody Vance dahil nga kailangan nila ng isang big man matapos na may injure si Isaac Go, and of course yung pagka-trade kay Christian Stan Hardinger sa Terra Firma. So yan po ang ating preview ng ating semifinals ng PBA 49 Season Governors Cup. At I'm sure magiging exciting po ang magiging serye. So abangan natin ito. Magsisimula sa Wednesday, gaganapin sa Phil Sports Arena sa October 9. Alright, so yan po muna ang ating parang podcast. Susubukan lang po natin ito. At again, try po nating maulit ito kung medyo maganda po ang reception. And again, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel at Ruben Sports. Paki-like and subscribe na rin, and of course basahin nyo rin po yung ating mga sinusulat sa spin.ph. Again, thank you po ulit sa inyong suporta, and hopefully makita natin ang isang magandang serye, isang exciting na labanan ng TNT Rain or Shine at ng San Miguel at Barangay Ginebra.